Dahil sa napakalaking taas presyo sa petrolyo, humihirit ulit ng taas pasahe ang ilang transport groups sa jeep. Panawagan nila itaas na sa 15 pesos ang minimum na pamasahe sa jeep. Matatandaang una na itong hiniling ng LTFRB noong 2023 kung kailan 12 pesos ang minimum fare sa jeepney. Pero pisong taas pasahe lang ang pinagbigyan ng ahensya kaya 13 pesos ngayon ang pinakamababang pamasahe. Pag-usapan natin yan kasama si Joel Bolano, Chief ng Technical Division ng LTFRB. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Ms. Cheryl, at sa lahat ng taga-subaybay mo. Nakarating na ho ba sa inyo, sir, yung panibago nga pong petisyon para itaas daw sa 15 pesos yung minimum fare sa jeep? As of yesterday, Cheryl, wala pa naman nare-receive ang LTFRB na any petition from the transport group. At kung meron naman po ay tinatatanggapin naman po ito ng LTFRB. Dito po ngayon po ay 13 pesos, Sir Joel, tapos they wanted it 15. Pag po ganito, magbibigay ng petisyon, ano ho ba yung mga prosesong pagdadaanan at gaano katagal bago madesisyonan kung pagbibigyan ito na 15 pesos or lesser or not at all? Bali, Cheryl, ay dadan po yan sa mga hearing ng LTFRB board. At mayroon po tayong mga invitation din at kinukuha na din po natin ng position paper ang ating mga commuter groups at kasama na rin po yung ating NEDA, ating mga ahensya na kailangan pong mayroon din position paper para po dun sa pagdesisyon ng LTFRB board. Nandoon din po kaya or napapag-usapan na ho ba yung consideration na magbigay po ulit ng fuel subsidy ang pamahalaan? Yes, Ms. Cheryl, in fact, last year, mayroon tayong fuel subsidy. Ngayon, mayroon ulit pong budget for fuel subsidy para po dun sa ating mga operators and drivers. Magkano po ang pinag-uusapan natin na budget na inilaan for fuel subsidy this year at kailan po ito sisimulang ipamahagi? Kung hindi pa ako nagkakamali, Ms. Cheryl, kung 2.5B ang binigay na budget para po dun sa GAA 2025. At once po na naibaba po yung budget sa department, ay ito pa yung umpisahan po yung proseso ng pamamahagi po nito. At katulad pa rin po nun dati, hindi lamang po ito sa mga jeepney, operators, drivers? Tama po, kasama po yung iba pa pong mga types of mode natin, hindi lang sa PUJ, hindi lang po sa UVE. May iba pa pong mga type of public transport na kasama rin po doon sa fuel subsidy. Pero again, kailan po ulit inaasahan or usually time of the year na ipapamahagi po itong fuel subsidy po? Pagkahon na proseso na download na po yung budget ito sa Department of Transportation at may baba na po sa LTFRB, mag-uumpisa na po yung proseso. May mga proseso kasi ito, Ms. Cheryl, yung pag-gather po ng mga documentation, lalo po may mga other agency rin na kasama po dito, yung mga ibang ahensya para po dun sa pagbaba ng fuel subsidy. Ay kailangan din po maayos po yung mga documentation. Mangyayari po kaya yan, yung tansya lamang po, alam ko po, sabi nyo nga po, Sir Joel, merong proseso Pasok po kaya sa first quarter or chances are second quarter of the year na po yan? Kami hanggat maaari sana po within the semester, kaya sana po may proseso ng siguro mga second quarter. Yun po lagi naman ang objective ng ating pamahalaan na may pamigay agad kung wala pong magiging problema doon sa pagproseso po ng mga dokumento. On another issue, Sir Joel, plano na raw po ng LTFRB na mag-issue ng memorandum circular na aayusin yung implementasyon ng discounts para sa senior citizens, persons with disabilities at estudyante sa mga ride-hailing app. Ano na po ang, mayroon na ho ba tayong nagawa? Ano po ang lalamanin nito? Yes, Cheryl. Alam mo, initially kasi doon sa accreditation nila,
nakalagay ho doon na sa TNC ang 20% discount na shoulder po. Pero during the hearing, dahil nga po doon sa Senate hearing na pinatawag ng Senator Tulfo, nagkaroon po ng hearing ng LTFRB at nakita po doon na may mga sharing pala silang ginagawa. Ngayon, para po ito ay maayos, mayroon pong susunod na hearing para po pag-usapan kung may sharing ba talaga. Pero isa lang po, Ms. Cheryl, ang gusto namin ipaabot na ang 20% discount po para sa ating PWD, student, or yung ating senior citizen ay hindi dapat kinakarga sa mga driver. Ito ay dapat sa operator ng public transport. Sumalang naman po ito sa konsultasyon. At pumabor ho ba dito, lalo na yung mga partner drivers po? May hearing pong ginanap, Ms. Cheryl, at mayroon pa akong susunod na hearing bago po maglalabas ng isang policy ang LTFRB tungkol po dyan sa 20% discount para po dyan sa mga PNVS po natin. Ang sinasabi po ni Senator Raffy Tulfo, dapat mga app owner yung mag-shoulder ng buong discount dahil sila naman daw talaga yung kumikita. Ano po ba ang take dito ng LTFRB? Tingin ko dyan, madidesisyonan yan, Cheryl, doon sa susunod na hearing kasi napag-alaman nga natin na halos lahat ng TNC natin ay may sharing. So, ang decision po niyan, malalaman natin after the next hearing po ng LTFRB. But again, uulitin ko lang na hindi dapat yan mapupunta o mag-shoulder dapat ay hindi ang ating mga drivers, kundi ang mga operators. Sir Joel, again, kailan po ang target na maipatupad po ito? Ang commitment po ng LTFRB, siguro mga February, maglalabas na po ang LTFRB ng policy about the 20% discount for the TNVS po. Ay, pero what happens again doon po sa mga nauna na ang nag-shoulder po ay yung mga driver? Ibabalik at ibabalik po ng buo? Kasama po yun sa decision din po ng LTFRB board sa darating po ng mga hearing na gaganapin po sa aming opisina para po matingnan natin base ho doon sa mga datos na makukuha po ng LTFRB galing po doon sa ating mga transport network company. Marami pong salamat sa inyong oras, Sir Joel Bolano, Chief ng Technical Division ng LTFRB.